TV5, nagpatawag daw ng emergency meeting dahil dito. MVP kumilos na sa problema. Bagong segment ng Eat Bulaga, dapat abangan. Tila isang bagong segment na naman nga ang dapat nating abangan sa Eat Bulaga, na matatandaang napanood nga ang pa-teaser dito ng Eat Bulaga, noong January 9, 2026, na kung saan ay makikita nga ang tanong na ito sa teaser, na ilang taon ka na. Abangan. Na mababasa naman dito na, The Bark Ads, ilang taon ka na? Talaga ba? Hindi kami naniniwala. Usapang edad, abangan sa Eat Bulaga. Na tila may aabangan na naman tayong bago sa Eat Bulaga, na kung ano nga ito, ay yan nga ang dapat nating abangan. Na marami nang ang mga napapaisip kung ano ito, bagong segment ba ito ng Eat Bulaga, o may kinalaman kaya ito sa pasabog na anniversary ng Eat Bulaga at mga The Bark Ads ngayong 2026. Na isa nga lang sa bagong dapat nating abangan sa Eat Bulaga, kung patungkol nga ba saan ito. Samantala, isang balita naman nga ang ikinagulat ng marami, na kahit nga si MVP ay kumilos na dahil sa nangyaring ito, pero bago nga natin pag-usapan yan, ay matatandaang, may naging epekto hindi lang sa TV5, kundi maging sa ABS-CBN ang pagtatapos ng content agreement ng mga ito. Sa katunayan ay ayon sa mga articles mula PEP-PH at Daily Tribune, ay nagkaroon ng malaking epekto ang nangyari sa TV5 at ABS-CBN, o ang pagtatapos ng kanilang content agreement, na nagsimula nga noong January 2, 2026. Na mababasa nga dito na, base sa aggregated ratings ng Batang Quiapo nung araw na yun, mula sa Kapamilya Channel at A2Z, 5.6% lang ito. Noong araw na yun ay naka 3.9% ang Totoy Bato. Ang sumunod na Sanggang Dikit ay 6.7%. Ang Roja ay 3.3%, at ang What Lies Beneath naman ay 2%. Noong Lunes, January 5, ay tumaas ang Sangre sa 9.5%. Ang Batang Quiapo ay 6.4%, at ang Totoy Bato ay 2.8%. Ang Roja ay 3.6%, at ang Sini 5 Prime, Penduko starring Mateo Guidicelli ng TV5, ay 1.2%. Ang Sanggang Dikit sa GMA7 ay 6.6%, at ang What Lies Beneath ay 1.6%. Na makikita din naman sa ratings na ito, mula sa Nutam People Ratings, Nielsen Philippines, na makikita ngang noong unang araw ng Batang Quiapo na wala sa TV5, noong January 2, 2026, ay umabot nga ang ratings nito ng 5.6%, na malayo nga sa nakukuha nito noong 2025 na 12.9% hanggang 20%. Makikita din dito na umabot naman ng 4.0% ang TV ratings ng Totoy Bato ng TV5. At umabot naman ng 8.6% ang Sangre ng GMA. Noong January 5, 2026 naman, ay makikitang umabot naman ng 6.4% ang TV ratings ng Batang Quiapo. Ang Totoy Bato naman ng TV5 ay umabot naman ng 2.8%. At umabot naman ng 9.5% ang TV ratings ng Sangre ng GMA. Na kung saan ay patuloy na tinatalo ng Sangre ang Batang Quiapo ngayon, na makikita ngang may naging epekto ang pag-alis ng ABS-CBN content, hindi lang sa TV5, kundi maging sa ABS-CBN din mismo. Pero, dapat nga nating abangan ang mga susunod pang mga buwan, kung magkakaroon nga ng malaking pagbabago sa TV ratings ang dalawang TV channel na ito, o ang TV5 Kapatid Network at ABS-CBN Kapamilya, lalo na nga kapag pumasok na ang mga bagong shows ng mga ito ngayong 2026. At syempre lalo na nga para sa TV5 Kapatid Network, na matatandaang marami pang ang mga dapat abangan na mga bagong mga shows, ngayong 2026. Pero, sa ngayon nga, ay may mga magbabalik munang mga shows ang TV5 ngayong Lunes January 19, 2026, dahil mapapanood na rin nga sa primetime ang nag-aapoy na damdamin, 8:45 PM, pagkatapos ng Totoy Bato. At ganun na rin nga ang Pira-Pirasong Paraiso, 9:30 PM.
Na makikita din naman sa article mula PEP-PH, na mababasa ngang, noong Sabado January 17, 2026, ay ibinalita ng TV5 sa Facebook na ere-replay nila simula January 19, 2026 Lunes ng gabi, ang teleseryeng nag-aapoy na damdamin at pira-pirasong paraiso. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, tila wala naman daw alam si MVP sa pagtatapos ng contract agreement ng TV5 at ABS-CBN, na dahilan na daw ng pagkilos na mismo ni MVP ngayon, at pagpapatawag daw nito ng emergency meeting. Na makikita nga sa isang article mula PEP-PH, na mababasa nga dito, totoo kayang isa raw ito sa dahilan ng pag-alis ng TV5 executive na si Jane Basas. Totoo bang ang buong akala ni Mr. Manny V. Pangilinan, MVP, ay collection notice lang ang pinirmahan niya sa ABS-CBN, yun pala ay termination na ng kontrata. Ngayon daw ay hands-on na si Sir MVP sa pag-aayos ng mga programa sa TV5. May narinig kaming nagpatawag daw ngayong araw, January 17, ng emergency meeting sa PROGCOM o Program Committee na ngayon lang daw niya ito ginawa. Mismong si Sir MVP daw ang nag-ayos ng mga natuklasang problema, na dati ipinagkatiwala niya sa mga executives ng TV5. Inaabangan na ngayon kung sino na ang ipapalit sa nabakanteng posisyon ni Ms. Basas bilang presidente at CEO ng MediaQuest. Tiyak na malaking hamon ito sa susunod na uupo sa posisyong yun. Is it true that this is one of the reasons for the departure of TV5 executive Jane Basas? Is it true that Mr. Manny V. Pangilinan thought that what he signed with ABS-CBN was just a collection notice, which actually meant the termination of the contract? Now, Sir MVP is said to be hands-on in fixing TV5 programs. We heard that today, January 17, an emergency meeting was called with the PROGCOM or Program Committee, which he never did before. Sir MVP himself is said to have fixed the discovered problems that he previously entrusted to TV5 executives. Now, we are waiting to see who will replace Ms. Basas in the vacant position as President and CEO of MediaQuest. This will certainly be a big challenge for the next person to occupy that position. Na ayon nga dito, ay hindi man sigurado, ay tila ang buong akala daw ni Mr. Manny V. Pangilinan, o mas kilala bilang MVP sa marami, ay isang collection notice lang daw ang pinirmahan niya sa ABS-CBN, pero, hindi daw alam nito na isang termination na pala ito ng kontrata. Na isa nga daw sa mga dahilan ng pag-alis ng TV5 executive na si Jane Basas. Na makikita din naman sa isa pang article na ito, mula din sa PEP-PH. Ayon pa nga dito, na pagkatapos daw ng nangyari, ay ngayon daw ay hands-on na daw si MVP sa pag-aayos ng mga programa sa TV5. At mababasa din nga dito, na may narinig daw silang nagpatawag daw noong January 17, ng emergency meeting sa PROGCOM o Program Committee si MVP, na ayon dito ay ngayon lang daw niya ito ginawa. At dahil nga dito, ay si MVP na daw mismo ang nag-ayos ng mga natuklasan nitong problema, na dati raw ay ipinagkatiwala niya sa mga executives ng TV5. Kaya naman, ay inaabangan na daw ngayon kung sino na ang ipapalit sa nabakanteng posisyon ni Ms. Jane Basas bilang presidente at CEO ng MediaQuest. Nadagdag pa nga dito, na tiyak na malaking hamon nito sa susunod na uupo sa posisyong yun. Mababasa naman sa isang article ng PEP-PH noong January 9, 2026, ay ang kanang kamay ni Manny V. Pangilinan sa MVP Group na si Ricky Vargas, ang pansamantala umanong mamamahala sa MediaQuest. At kung totoo man na wala ngang alam si MVP dito, ay ito siguro ang dahilan kung bakit 2 linggong sinisingko sa gabi ang napapanood sa primetime ng TV5, at ang pagbabalik ng nag-aapoy na damdamin at pira-pirasong paraiso sa TV5 ngayong Lunes, January 19, 2026. Na ayon nga sa article mula PEP-PH, ay tila hindi napaghandaan ng kapatid network ang pag-alis ng mga ABS-CBN shows.
Dahil tila wala ngang alam dito si MVP. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?